Amen. Po. Amen. Praise God. Okay na po, Sis Janet. Good morning po. Muli, magandang umaga po sa bawat isa at afternoon. Good evening sa bawat panig ng mundo na kung saan naroon ang ating mga kapatiran sa Amerika, kay Mimi G, sa mga taga-Japan po, Sis Janet, Sis Nali, at Sis Mai, Sis Maricar, Sis Mary Grace, sa Amerika po. Good afternoon, Sis Jeff, Sis Cathy, Sis Ana, Nanay Ludita, Sis Nancy, Sis Rhea, Sis Maridel. Have a blessed Monday po. Muli, umpisa ng linggong ito at umpisahan natin ang linggong ito puri sa Panginoon. Sabi niya sa ulitin, diba? Heart of servant heart, andun yung may surrendering to God, andun yung deny yourself, maaga pa, pagod man, may mga karamdaman man, may mga pagsubok man, may mga pain man dito sa heart natin, kung ano pa, may mga doubts, ano pa, dito tayo ngayon. Hindi alintana ano man yung mga pinagdadaanan. Ang ating bitiin sa ating mga puso, magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon at masunod ang kanyang kalooban. Ano po? Surrendering everything to God. Dahil kapag tayo hindi natin kaya sa sarili natin lahat, pagtatagumpayan natin ang araw-araw natin na paglalakbay dito sa mundo, pagkasama natin si Kristo. Kaya magpatuloy po tayo, huwag tayong manghinawa na maghanap, kausapin ng Panginoon, kilalanin pa siya more, magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesus upang kung nais nating maging masaya, ng eternal happiness, eternal joy, eternal peace, eternal hope, sa Kanya lang natin matatagpuan. Kaya magpalakasan tayo, magpatuloy, mga kapatid, pagod man, maaga pa man, dinidinay natin sa ano po, yan po ang servant heart. Agad ng awitin kanina, may humble heart. Nagpapasako. Ating Panginoong Jesus. Handang maglingkod. Hindi na iniisip ng sarili. Iniisip pa, hindi lang ang sarili natin. Iniisip na natin ngayon yung para rin sa iba. Kaya nga tayo nagpapala po. Bakit po ba? Para po sa purpose ni God sa buhay natin. Pagpatuloy natin kung ano yung sinimulan ni Jesus Christ dito sa lupa. Bakit siya nagkatawang tao? To save the lost. Para po iligtas tayo matayan. Di po ba? Kaya tayo mga nakatagpo, pagpatuloy po natin kung ano po yung nais ng Panginoong Jesus. Tayong nahayagan niya ng salita at natagpuan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin at natagpuan tayo ng ating Panginoong Jesus. Tayong mga pinili, mga nanonood po sa online, live, good morning po, have a blessed Monday. At umpisan po natin ang isang linggong ito sa presensya ng Panginoon. Ano po? Amen. Ngayon po, nais na mag-lead ng prayer ngayon. Ako na po, para dire-diretso na po. Amen, po. Sige amen. po. Magandang umaga po sa lahat, sa mga kapatiran sa Pilipinas at sa Japan at magandang hapon naman po dito sa Amerika at sa Canada. Mag-umpisa na po tayo para tuloy-tuloy at ako po ay mawawala after this one kasi nandito na po ako sa church namin. Meron po kaming evening service. Father God, we're humbling ourselves, asking the Holy Spirit to guide us, to give us wisdom and boldly to know and learn your word. Panginoon ko, humihingi po ako ng gabay sa Espiritu Santo na ang lalabas at mamumutawi po sa aking bibig ay ang tamang salita lamang po. Salita na ng gagaling po sa inyo. Gamitin niyo po ako bilang tagapagsalita po sa araw na pong ito, Panginoon ko. Maraming salamat po sa biyaya at grasyang aming natatanggap sa pagbabantay niyo po sa amin sa bawat pagtulog at pagising po niyo sa amin sa bawat umaga. Maraming salamat po sa pagpapadala sa inyong anak sa Hesus Kristo dito sa mundo upang akuin niya ang kasalanan ng mga
pamunduhan namin dito sa mundo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat-lahat at hindi niyo po kami pinapabayaan at lagi niyo po kami binabantayan ng mga kapatiran po na nagtutuwid sa aming pagkakamali, na tumutulong sa amin upang mas lalo para po namin kayong matutunan ang inyong salita. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. So, start na po tayo. Nasa last day na po tayo ng ating Thrive devotional. Tung day 42 po, wala po tayong ibang other choices or wala pong ibang ang ating pong ating lang pag-aaralan ay isang verse lang po. Pero dito po sa isang verse na to, ating pong pagnilay-nilayan at matutunan po natin ano po ba talaga ang ating makukuha at ano po ang maitutulong sa atin ng versikulong ito. Ito po ay manggagaling sa Philippians chapter 1 verse 6. Babasahin ko po sa Ingles at saka sa Tagalog. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform until the day of Jesus Christ. Sa Tagalog po, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. So, ano nga po ba ang ibig sabihin nitong Philippians 1:6? Dito po, pinapakita ang pangako ng ating Panginoon sa atin. Na siya ang nagsimula at siya rin po ang magkukumpleto para sa ating mga mananampalataya. Ano po ibig sabihin nito? Ito po yung pinadala niya nga ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa upang akuin po ang ating mga kasalanan at ang pagbabalik po ng ating Hesus Kristo. Sa mga nakikita po natin, yung mga pinapakita po sa atin sa mundo ngayon, nakikita rin po natin ito at nabasa rin po natin ito sa pahayag, hindi po ba sa Revelation. Pero tatandaan po natin, ang oras po natin ay hindi po katulad ng oras ng ating Panginoon. Maaring nakikita po natin sa simula pa lang, nang ginawa niya ang mundo, pinakita lang po dito na 6 days. Pero hindi po natin alam kasi ang araw po natin, maaring taon po yun sa ating Panginoon. So ano po ang ikalawang ibig sabihin ito? Ito po ay nagpapatunay ng pag-asa sa ating mga naniniwala. Pag-asa as the hope and assurance sa atin po. Pag-asa na makikita natin ang ating Panginoong muli. Pag-asa na makakasama natin siya. Pag-asang hindi na tayo magkakasakit. Ang katawang lupa po natin ay mababago. Na lagi na po tayong healthy, hindi na po tayo tumatanda, hindi na po tayo nagkakasakit. Ito rin po ay proseso para tayo ay maging yung tinatawag pong sanctification. Yung ating pong pagbabago na tayo ay magiging katulad ni Kristo. Hindi po sa physical, pero po sa spiritual po natin na tayo po ay unti-unti na bago dahil nga po pinag-aaralan natin ang salita ng ating Panginoon at isinasagawa din po natin. Ito rin po ay nagpapaalala sa atin na tayo ay laging kasama o sinasamahan ng Espiritu Santo sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito po natin nakikita na lagi po siyang nandyan sa atin. Ito rin pong Philippians 1:6 is tungkol sa salvation, sa ating salvation at sa sanctification nga po, the process of becoming more like Jesus. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng sanctification? Ito po ay yung natutulad na tayo dahil hinahayaan natin ang Espiritu Santo na gumalaw sa ating mga puso, na tayo ay isinuko na natin lahat-lahat sa ating Panginoong Hesukristo at hinahayaan natin ang Espiritu Santong baguhin tayo sa puso natin, na paghinayaan po natin na ang Espiritu Santo ang manatili sa ating puso, na kahit na ano po ang gagawin natin, tayo po ay umaasa, lagi tayong nakasandal sa ating Panginoon, lagi tayong nakikinig sa sinasabi o yung conviction po, discernment
andun po na tayo. Yun po ang ibig sabihin ng sanctification. Ano naman po yung confidence na sinasabi dito? Sinasabi po dito, si Paul po, si Pablo, isinulat niya ito sa mga Philippian church o sa Philippians believers na kung aanhin niyo po rin, is para na rin po ito sa atin, yung assurance natin na tayo ay talagang anak na tayo ng ating Panginoon, na hindi na tayo mawawala sa kanyang kapulungan, sa kanyang kaharian. Kasi nga po, andyan na yung tayo ay laging nakatutok sa salita ng ating Panginoon. Hindi na po tayo naniniwala sa mga naririnig natin sa kamunduhan. Bangkos po ay lalo pa tayong nagsusumikap, lalo pa po tayong nag-aaral, nagsasaliksik sa salita ng ating Panginoon. Hindi po natin ito kinalilimutan. Bangkos ay lalo pa po natin itong dinadagdagan ng ating kaalaman. Ito nga po, purpose daw po ni Pablo dito is para encourage. Ano nga ba sa Tagalog ang encourage? Lalong pa pong pagbutihan ng mga mananampalataya na hindi tayo mawala sa ating paglakad sa matuwid at masikip na landas. Tuloy-tuloy lang po tayo. Yun po ang assurance, reassurance, paulit-ulit po ito. Ito pong lagi po natin itong naririnig o nababasa na ito ang motibasyon para sa atin po mga naniniwala sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglakad sa tulong po ng Espiritu Santo, itong spiritual journey na under ng divine guidance po ng Holy Spirit at guidance po ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po natin mararamdaman sa buhay natin ang pagbabago. Amen. Isa lang po ito kahapon. Nagpunta po ako sa tindahan sa loob ng base. Dito po sa tindahan na to, mayroon silang side or meron silang kalahati or 1/4 ng pwesto nila na may mga tindang alak. Paikot-ikot lang po ako doon. Paikot-ikot. Kumuha ako, ibinalik ko. Kumuha ako, ibinalik ko. Bakit po? Inaano ko po ang sarili ko. Anon pa ba ako? Gutom pa ba ako? Uhaw pa ba ako dito sa mga alak na ito? O talagang ayoko na? Ilang beses po yan. Kinuha ko, umikot ako. Bumalik na naman ako, ibinalik. Ilang beses ko pong ginawa. Kinuha, ibinalik. Hanggang halagang tuluyan ko po nang ibinalik. Kasi po, hindi natanggap ng puso ko. Dahil ang puso ko, sinasabi sa akin ng puso ko, isunuko mo na ang katawan mo. Dito na ako naninirahan. Ayoko niyan. Itinutuwid na kita. Itinatanggal na kita sa kamunduhan. Huwag ka nang bumalik dahil masasaktan mo akong maigi. Huwag mo kalimutan ang paghihirap na ginawa ko. Ang pagpapakamatay ko sa krus. So, tatandaan po natin yan. Pakikinggan po natin. Minsan sinasabi natin, hindi ko naman naririnig ang Panginoon. Hindi po sa tenga natin maririnig ang ating Panginoon. Hindi rin po natin sa mata makikita ang ating Panginoon. Dito po yan sa puso natin. Amen. Kasi kung talagang nasa puso po natin at hinahayaan po natin ang Espiritu Santo ang manatili sa puso natin, mababago at mababago po tayo. Kahit nasabihin nyo, maraming nagsasabing pusong bato. Wala namang pong pusong bato eh. Matigas lang. Dahil ayaw pong magpasakop. Katulad ng mga Pariseo at mga Saducees, hindi po ba? Alam naman nila ang mga kasulatan. Pero si Pablo, ano po ang nangyari kay Pablo? Hindi po ba si Pablo dati ikinanunulo niya ang mga naniniwala kay Jesucristo? Pero nung siya po ay binulag at binago ng ating Panginoong Jesus. Ang laki po, hindi ba? Tinapon niya na kung ano yung mga karunungang natutunan niya sa daan. Pero pinaniwalaan niya po, pinanghawakan niya po ang salita po ng ating. Doon lang po tayo mga kapatid. Yung ating pong nababasa, naririnig, isa puso po natin lahat ito. Huwag po nating itapon, huwag po tayo yung sinasabi nilang
choose and pick what you wanna say and what you wanna hear. Yung pong ipasok sa kaliwang tenga, lalabas sa kanang tenga. Huwag pong ganun. Ipasok po natin lahat sa puso natin. Kahit Excuse may po. mga time po na tayo po ay nasasaktan sa mga naririnig nating na nagpapahayag. Hindi po alam ng mga nagpapahayag kung ano ang nasa puso nyo. Kaya huwag niyo po sisisihin o huwag po kayong magagalit dun sa nagpapahayag po. Kung pumupunta po kayo nag-attend kayo ng church, huwag po kayong magagalit sa mga pastors, sa mga leaders po, kasi hindi naman po alam yan ng mga leaders, hindi rin naman po alam ng mga pastors kung ano ang laman ng ating puso. Tanging ang Espiritu Santo at ang Panginoon lang po ang nakakaalam niyan. Kaya kung kayo po ay parang tinutusok, ang pakiramdam nyo kayo pinariringgan, hindi po. Ito po ay udyok ng ating Espiritu Santo upang tayo po ay magbago sa ating buhay. Okay po. Dito po, may tatlong sinabi si Pablo po. Una, the God's desires and ability. Ano po ba ang gusto ng ating Panginoon? Hindi po ba maging katulad ng kanyang anak na Jesucristo? Sa gawa po, sa paniniwala, sa pag-asang andun lang, ang ating tanging pag-asa ay lalo nasa ating lang Panginoon po. Wala nang iba. Wala nang ibang makakatulong sa atin. Sa Kanya lang po tayo. Ang ikalawa po, God's Spirit taking the initiative. Ano po yun? Hayaan nga po natin ang Espiritong magtulak sa atin para lalo pa po tayong matuto, magsaliksik, magbasa, maghanap, uhaw. Andun po yung pagka-uhaw nating matuto pa tayo. Malaman pa po natin kung anong ibig sabihin ng sinasabi ng Biblia. At ikatlo po, God's partnership. Ito po sinasabi sa Philippians lang. Pero ito po ay God partnership sa atin pong mga naniniwala sa Kanya. Wala na pong iba. Sa atin lang po. Tayo po may partnership. Ano po ba ang partnership? We have that relationship with our Lord Jesus Christ. Yun po ang pinakamahanganda doon. Huwag na po tayong umalis. Huwag na po tayong sumama sa kamunduhan. Nakita na po natin ang liwanag. Tayo po ngayon, gawin natin po ang ating sarili, ang liwanag at asin sa mga makamundo, sa mga nasa kadiliman po. Hilahin po natin sila papasok sa liwanag. Amen. Huwag po tayong magpahila sa kadiliman. Sa atin po yan. Tayo po ang kailangan. Partnership po natin si Lord. Si Lord po ang manghihila po sa atin. Dito nga po, dito may isa po akong pinuntahan na commentary, si Wiersbe po. Dito po sinasabi niya na a sharing, which is yung started with the Lord, inumpisahan po ng ating Panginoon, ang pagbibigay, ang paghahayag ng magandang balita. Sinundan po ng mga apostolos, katulad nga ni Pablo, pinagpatuloy niya ang gusto ng ating Panginoon. So, ganun din po tayo. Ipagpatuloy din po natin yan. Dahil yan po ang kautusan ng ating Panginoon na iniwan niya sa atin na tayo ay humayo at maging ilaw at asin sa mundo. So, meron po akong bago ko po ibigay yung prayer, meron po akong prayer para sa Philippians 1:6. Po. Ibibigay ko na lang po yung may mga supporting verses po ako. Ita-type ko na lang din po para po hindi tayo, kasi medyo mahaba po. Madami po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, mga 8 po ito. Pero meron po isang maganda dito na sinasabi. Babasahin ko po. For it is God which worketh in us to will and to do His good pleasure. We are told that God's continue to work in us through His Holy Spirit. In other words po, in salvation, kasi
ito nga po sinasabi sa salvation, tungkol sa salvation nga to, hindi po ba? There is threefold work daw po. The word God does for us salvation po. Iniligtas po tayo. The work God does in us, ano yung ginagawa po sa atin? Sanctification. Binabago po tayo. And work God does through us, service. So, meron pong for us, ang ating kaligtasan. In us, binabago po tayo. Through us, sa pagsisilbi po natin sa Kanya. So, wag po natin yan kalilimutan po, mga kapatiran. Maging ilaw, at tayo po ay ilaw at liwanag, asim sa mundo po. Wag po natin po itong kalilimutan. So, yung prayer po, ito po yung prayer. After po nito, dito na rin po ako magtatapos. Ngayon po, isusulat ko na lang po sa GC natin yung sinasabi ko nga pong mga supporting verses like 1 Thessalonians 5:24, Psalms 138:8, 1 Corinthians 1:8, Ephesians 4:12, Hebrew 13:20-21, at 1 Peter 5:10 po. So dito po, ito po ang prayer natin dito sa ating pong pinag-aralan na Philippians 1:6. So, dear Lord, I come before you today with a heart full of gratitude and thanksgiving. I am confident in your promise that you who began a good work in me will complete it until the day of Jesus Christ coming back. Maraming salamat po sa pagpakikinig. Sana po ay meron kayong natutunan at naisapuso. Bago ko po ibalik kay Sweet Lily or kay Sweetie Jeanette, mag-pray lang po ako. Ama namin, maraming salamat po sa gabay. Maraming salamat po sa lumalabas sa aking bibig na ito'y namumutawi na kayo lamang po talagang aming kailangan. Wala na po iba. Gabayan niyo po ang mga kapatiran na nandito po sa video call na po ito at sa mga nakikinig po sa live, Panginoon. Hipuin niyo po ang puso ng bawat isa kung mayroong man po silang problema, sakit sa katawan, Panginoon. Naway maramdaman po nila ang inyong healing hands, Panginoon. Kay Sis Joy po, nakaka-surgery lang po. Sa mama po ni Mimi Rose, Panginoon, sa mama po din po ni Sis Janice Frias, sa mga iba pa po na hindi ko pa po nabanggit, Panginoon. Bawat isa po ay may mga kanya-kanyang hiling sa inyong Panginoon. Sana po ay maramdaman nila sa kanilang mga puso na kayo po ay laging nandyan. At maramdaman din po nila ang comfort sa mga puso at puso ng bawat isa, Panginoon. Ang dasal ko pong ito ay ngalang sa inyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po. Back to you po. Amen. Salamat po, Mimi G. Naka-mute pala ako. Ayan. Thank you so much po, Mimi G. Ayan. Congratulations po sa bawat isa. Today is our last day of our morning Devo topic na Decide to Thrive. Kumusta po ang bawat isa? Lumago po ba tayo? Definitely po lumago tayo. Maaring hindi mo napapansin, but is in spiritual realms, lumago po tayo. Imagine nyo po natapos natin yung 42 days na sama-sama tayo. At umpisa pa lang po yan. And starting po tomorrow, we're going to begin a new topic. It's getting closer to God. Amen? Maraming salamat po muli. Punong-puno po ng gratitude ang puso ko. Dahil sinamahan tayo ng Panginoon sa 42 days journey natin. At tunay nga po, nakita natin na lumago ang bawat isa, nagpagamit sa Panginoon in any ways that you can. Maraming salamat po. Greatly and highly appreciated. Ayan po, sa prayer, sa pag-share, sa worship song, maraming salamat po.
maging sa mga comments and making our GC alive, sharing your comments, maging sa mga nanonood po sa live at nag-share ng ating live. Maraming salamat po. You don't know what you're doing in spiritual realms. Tunay nga po sa topic ngayon ni Mimi G sa Philippians 1:6. Ayan. Sino pang gustong mauna na magbahagi na at 6:40 na? Baka po kayo ay mga nagmamadali katulad ni Mimi G. Meron siyang service ng 6 o'clock sa sa Amerika. So, para makapakinig din po si Mimi G before she'll leave. If you still have time, mauna na po kayo mag-share. Ayan, akala ko may nagtaas ng kamay. Meron po bang nais mauna na? Sige, scroll tayo. Good morning pong muli. Ayan. Mga, sila? Okay po. Sige po. Since, mga yata gumagawa ng, pack lunch. Preparing. Janet, nagtaas po siya, Ate Janet. Ay, sino po? Sa Ate Janet? Di ko nakita. Janet. Wala akong salamin. Sige po. Ay, kaso nawala. Ay, pagtaas niya ng kamay. Pagtaas niya ng kamay, nilaglag ba? Opo. Nakita ko siya want to speak tapos nalaglag. Okay. So, paring na lang po kay Sis Janet Watanabe uli. Ayan po, salamat. So, ayon sa Philippians 1:6, God is faithful. Siya po ang nag-umpisa, siya ang tumawag, siya ang nagbigay ng capacity, siya ang nagtatransform sa atin araw-araw, at siya ang nagbibigay ng mga sitwasyon sa buhay natin upang ma-overcome natin ang mga kahinaan natin. And He is faithful to finish His job, His work that He started from us to us. Di po ba? Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba tayo na talagang ang Diyos ang tumawag at nagbibigay sa atin ng kakayahan? Hindi ka po niya tinawag dahil you're already done, shaped, transformed, o kaya magaling ka, o kaya naman alam mo na to. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon because of that. Sabi nga po sa 1 Samuel, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. So, nung tinawag tayo para magsalita, para mag-share, para mag-exhort, para mag-encourage, because He knew, He saw what's inside our heart. At siya po ang nagbibigay ng kakayahan, ng capacity, ng ability para po sa buhay ito. Masabi natin, maibahagi natin, maipakita natin. Amen po. Katulad din po yan nakasulat sa Philippians 2:13. Siya po ay tapat at ipagpapatuloy niya ang kanyang sinimulan talaga sa buhay natin. Kaya wag po tayong mag-alala, wag tayong matakot, ano man yan, saan man yan na nais tayong dalahin ng Panginoon. Panginoon, magtiwala po tayo. Magtiwala tayo dahil tatapusin niya kung anong inumpisahan niya sa atin, kung anong pagtawag niya sa atin. Maaring sa ngayon, iniisip mo, hindi pa ako marunong magsalita, hindi ako, wala akong lakas ng loob, hindi ko kaya, hindi ko alam. Remain as is po, kasi ang Diyos naman deliverer lang tayo. Deliverer lang po tayo, tagapagpahayag lang tayo ng inilalagay sa puso't isipan natin ng Panginoon. Huwag po nating hayaan na manaig ang sarili nating kakayahan bago tayo magpahayag, umawit sa Panginoon, sapagkat ang makakarating lang po sa langit na papuri, yung nagmumula sa puso. Ang mga pahayag natin ay makakapag-impact lang sa buhay ng mga tao
na nakikinig sa atin o nanonood kapag ito ay nagmula lamang sa banal na Espiritu. So, ibig sabihin po, walang nagmula sa atin. Walang effective result kung ito ay nagmula sa atin. Of course, we are just the deliverer. Parang ang dating galing sa atin, di po ba? Pero wag po tayong ma-deceive at wag tayong magpadaya at wag din tayo mag-depend sa alam natin at wag din tayo manghinaan ng loob kapag wala din tayo at hindi natin kaya. Sabi po sa James 5, ask, hingin lang natin sa Panginoon kung ano ang lacking, kung anong wala sa atin. If you lack wisdom, ask the Lord. Everything comes from the Lord. Wala pong nagmumula sa atin. Pero kapag sinabi mong hindi, pinag-aralan ko yan. Amen. God inspired you na mag-aral ka, magkaroon ka ng hunger and thirst sa salita ng Diyos, and God gave you the capacity to absorb, to learn from it. And the Holy Spirit gave us the courage, the love to others, love sa ating Panginoon upang maibahagi natin ito. Kaya wala po talaga nagmula sa atin. Kung magsisink in lang po yan sa ating mga puso, malalaman natin at magagawa na natin na, okay pala. Kasi hindi naman pala ako. God wants our willingness only. Yung willingness lang po natin na magpagamit. Yun lang po ang hinihintay ng Panginoon sa atin. Na magtiwala tayo na kaya ng Diyos. Na gamitin tayo. Nakakita na po kayo ng puppet. It was moved by the fingers of the holder. Di po ba? So, ibig sabihin, kung tayo po ay magiging puppet lang, na alam kong napakahirap kasi we have our own opinions and decisions, siguro po, tayo na yung pinaka-blessed na tao na po dito sa mundo. Kasi po, kapag sumunod tayo sa Panginoon at sa leading ng Holy Spirit, no failure at all. Bakit po? Anumang sitwasyon yan, nauunawaan natin. Kapag may ginamit na masamang magsalitang tao, every time na makakarinig ka, hindi po siya hindi siya parang patalim na sumasaksak sa atin. Kung hindi, para siyang patalim na hinahasa ang sound. Di po ba? So, hayaan po natin na ang Diyos ang tunay nga po na mold, mag-shape, mag-transform, at gamitin niya tayong bilang vessel, ambassador, tagapagsalita. Amen po? Trust God. Trust lang po tayo sa Panginoon. Kung nagawa natin ngayon, nagawa nating matapos itong 42 days Devo, within those 42 days, nakapag-exhort ka, nakapag-share ka, kahit po sa GC, pwede rin pong live, nagawa mo po yun, nakinig ka. Grabe, it's a sign po ng growth, it's a sign po ng hunger and thirst to know more God, to be more closer to God. It's a sign po talaga na we're growing spiritually and God is drawing us near to Him. Di po ba may awitin na, draw me close to you, never let me go. Lumang-luma na yung kantang yan, pero the meaning itself, powerful pa rin po sa buhay natin. Kaya maraming salamat sa Panginoon na tapat sa buhay ng bawat isa. Amen po. Tayo po ay manalangin sa ating simple morning devo today na tunay nga po nawa nagkaroon tayo ng faith, ng surety, ng paniniwala na anuman yung pinagdaraanan natin, ang Diyos ay tapat sa atin at tatapusin niya. Gagabayan niya tayo hanggang maabot natin ang goal, ang finish line ng pagtawag niya sa atin. Amen. Hallelujah. Ama naming nasa langit, tunay nga po nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pang-araw-araw na paggabay mo sa amin.
Kung wala ka, Panginoon, kung wala ang banal na Espiritu, hindi namin kakayanin, Panginoon, ang hinaharap namin araw-araw. Sa trabaho, Panginoon, ang bigat ng trabaho, Panginoon, ang aming mga katawan na na-burn out na, Panginoon, ang aming mga puso, sa iba't ibang klaseng tao na nakakahalubilo namin, Panginoon. May kaya kaming harapin, may kaya kaming i-handle. Subalit, mas marami yata ang tao, Panginoon, na halos hirap na hirap ang aming kalooban. Hindi lamang, Panginoon, ang aming mga puso, maging ang aming espiritu ay napapagal din sa pakikisama, Panginoon. At pangunawa at pagpapatawad. Help us, O Lord, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kapag kami ay nagbabasa, we are being comfort. Subalit kapag ito ay actual na, it really hurts because we really feel the pain, oh God. The pain in our body, the pain in our hearts, the pain in our spirit and soul, oh God. Tunay nga pong tumatagos, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-overcome namin ito araw-araw. Magawa namin, Panginoon, kung anong nais mo, ang plano mo sa buhay namin, Panginoon. Mag-shine kami, Panginoon, kung saan mo kami itinalaga. Workplace man ito, sa tahanan man ito, Panginoon, sa aming mga kaibigan, Panginoon, sa buhay ng mga taong sinishare namin, inaabot namin, ini-evangelize, dinidisciple, O God. Help us, O God, to be really your instrument, O God. Lalong-lalo na sa aming mga asawa, mga anak, Panginoon. Tunay nga po, natulungan mo kami na ang first ministry namin, O God, ay maabot namin at mailapit, malugod ka, Panginoon, sa aming mga pamilya. Subalit hindi rin po kami mahahadlangan, Panginoon, ng kaaway. Kung hindi man ito ang panahon upang madala namin ang aming asawa at anak, Panginoon. We trust in the process. We trust in you, O Lord. We trust in your decision. We trust in your love, O God. Help us, O God. In the lawlessness of our faith, O God, we rely on you, O God. Tulungan niyo po kami at wag niyo kaming hahayaang bumitaw, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na maunawaan namin, O God, at magtiwala kami sa inyo. God, I pray, O God, sa mga calling namin, Panginoon, sa ang area man ito ng buhay namin, anumang ministry sa church, O God, you are faithful. You are faithful, O God, upang isa katuparan ito. Help us, O God, in our stubbornness, hard-headedness, O God, na ma-surrender namin ito sa iyo. The self-righteous, O God, pagiging matalino namin, pagiging magaling, na alam namin na ang lahat, O God, judgmental critics, O God, forgive us, O Lord. Forgive us, O Lord. Na hindi na kami nagde-depend sa inyo, Panginoon. We depend on the knowledge that we have. We didn't even ask, O Lord, kung ito ba ang tama, ito ba ang dapat sabihin, ito ba ang lugar na dapat puntahan. God, help us, O Lord, to really depend on you because we want success in our lives. We want to please you, O Lord. Tulungan niyo po ang aking kapatid na si Rhea, Panginoon. Ano man po, Panginoon, kadahilanan at ang mga ginagamit na kaaway to stop her, O Lord. I believe, O God, she forgave her neighbor, O God, already, long time ago. Napatawad na niya ito, Panginoon. It's the deceiving, O God, words of Satan and emotion na kinakanti ng kaaway. Kaya niya raramdaman at naiisip niya ito. But I believe the moment she decide, O God, na na sumunod sa inyo, magpabago sa inyo, magpatawad sa kapwa, I believe, O God, napatawad na niya ang kanyang kapwa. It's just the emotion, O God, that hinders her, O God. Tulungan mo po siya na ma-overcome ang kanyang emotion, ang kanyang pag-iisip, Panginoon, na ginugulo ng kaaway, telling her lies, O God. I believe, O God, na kayo ang naglagay sa puso niya. It's done. It's finished. Thank you so much, O Lord. Ano man ang kanyang nararamdaman sa oras na ito. Tunay nga po, Panginoon, bigyan mo siya ng certainty, O God, that you answered her prayer. In Jesus' name. Kung paano ka kumilos noon, ganun din ang pagkilos mo ngayon. Let there be light, and there was light. Let there be healing, and you will be healed. Stand up
and she can walk. Hallelujah. Thank you so much. By your word, by your stripe, we are healed. Thank you so much for making our faith, O God, na matatag. Panginoon, nagtitiwala sa inyo. I pray, O God, sa buhay ni Ate Lily, Panginoon, anuman ang kanyang mga nayamu, anuman ang kanyang mga doubts, iniisip, nayandero ko to, kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng certainty kung ano ang dapat, na desisyon ang dapat niyang gawin, Panginoon, sa kanyang trabaho, sa kanyang katawan, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang relasyon sa inyo. Kayo lang po ang nakakaalam, Panginoon. Help her, O God, na hindi na, Panginoon, mag-doubt, na hindi na, Panginoon, O God, na mag-atubili pa. Make a decision that comes from you, O Lord, inspired by you, O Lord, maging sa kanyang kalusugan, Panginoon, sa kanyang relasyon sa pamilya, sa kanyang asawa, ang pag-i-intercede niya, Panginoon, sa kanyang mga kaibigan at asawa at pamilya. Kayo po, Panginoon, magbigay sa kanya ng wisdom, ng guidance how to. In Jesus' name, O Lord, ganun din po sa buhay ni Sis Mais, O God. You know her, O God, from the deepest part of her body, of her soul, of her spirit. Kung ano man po ang nais niyang gawin na maglingkod, paglilingkod para sa inyo, Panginoon. Send prayers, encouragement, O God. Tumayo para sa inyo, Panginoon. You know the perfect time for her, and you're the one who's gonna encourage her. In Jesus' name, O Lord. Pagliwanagin mo po siya sa buhay ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak sa pangalan ni Jesus, O Lord. In Jesus' name, I pray, O God. Ganun din po sa buhay ni Sis Cathy, O Lord. Thank you so much, O God, sa mga sufferings, difficulties, O Lord, trials, O God. Yes, it's ironic, but we believe, O God, by faith, that you're the one who's orchestrating, O God, in her life, O God, because you have a big plan, O God, sa buhay niya. Maraming salamat, Panginoon. And I know one day it will come to pass at makikita po namin siya tatayo sa pulpito, ipinapahayag ang iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay niya at 10 ng mga mahal niya sa buhay. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ganun din po kay Ate Maria, Panginoon. Thank you so much sa dami ng napagdaanan niya. Satan really wants to stop her because she is abound in your kingdom, O God. Thank you so much, O God, sa kabila ng mga pinagdadaanan niya, nandyan pa rin siya, patuloy na nagtitiwala sa iyo, striving hard, O God. Kumakapit sa inyo, Panginoon, dahil naniniwala siya sa inyo, Panginoon. Naniniwala siya, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig. At alam ko po, makikita namin ito. We are the witness, O God, how she's growing, how she depends on you, O God, sa pagpapalaki sa kanyang anak, sa kanyang sitwasyon, Panginoon. Being a single mom is not an easy job, lalo na po sa sitwasyon niya, sa kanyang pinansyal, sa kanyang, Panginoon, na relasyon at pagdidisiplina sa anak. Thank you so much, O God, sa isang victory na ibinigay mo sa kanya ngayon, ang pag-graduate ni Achilles, O Lord. Thank you so much, O Lord. It's a big encouragement, O God, hindi lang sa kanya, kundi sa amin, O Lord. At lalo na sa paglago at pagbabago ni Achilles. It really proves, O God, that prayer works. Thank you so much, O God, sa ginagawa mo. At gagawin mo pa sa buhay ng aming kapatid na ito. Patuloy po naming nilalapit sa inyo, Panginoon, ang buhay din ni Sis Nancy, O Lord. Ikaw din po nakakaalam ng mga pinagdaraanan niya. Maraming salamat po sa lahat ng trials, sufferings, difficulties na pinagdaanan niya at pinagdadaanan pa rin po niya ngayon. Give her the capacity, O God. Show her the light, O God. Show her the light, the wisdom. Wisdom, O God, that she needs, O God. And the choices of words, O God, na gagamitin niya para sa kanyang mga anak, kaibigan, kamag-anak, katao sa paligid niya, Panginoon, sa calling na inilagay mo sa buhay niya to share the word, O Lord. Alisin mo lahat ng pangamba, takot, hadlang, Panginoon, sa buhay niya. And you will use her, O God, in your kingdom. In Jesus' name, O God, gamitin mo po siya, Panginoon, powerfully in her ministry
where you called her. In Jesus' name, O God. Hallelujah. Ganun din po sa buhay ni Sis Marie, Panginoon. Thank you so much, O God. My heart, O God, our hearts are full of gratitude with the decision that she made, O God, to be part of GSMI, O Lord. It's a great step, big leap of faith, O God. Even though online lang ito, Panginoon, pero mas powerful po ito kapag siya po ay sumunod talaga sa inyo. Dahil makikita, Panginoon, ng lahat kung paano po talaga siya kumilos online. Paano mo siya gagamitin, Panginoon, online. In Jesus' name, kung paano po siya, Panginoon, makaka-apekto sa buhay ng marami, Panginoon, through online. Thank you so much, O Lord. Thank you so much, O God, sa gagamitin mo, Panginoon, at gagawin mo sa buhay ni Sis Marie, O God. Hindi alintana sa kanya, Panginoon, ang kanyang sitwasyon, at naniniwala po kami, Panginoon, sa gagawin mo, Panginoong milagro sa kanyang sinapupunan, Panginoon. Hindi po siya breach, lalabas siya ng normal, Panginoon, at bibigyan mo, Panginoon, ng kalakasan ng loob at pagtitiwala sa inyong kapatid naming si Sis Marie. Ganon din po, Panginoon, sa aming kapatid na Sis Marie Car. Thank you so much, O Lord. Pinupuri at itinataas ka namin sa buhay niya, Panginoon, sa lahat ng pinagdaanan niya. Yes, O Lord, lahat ng pinagdaanan niya, masakit man ito, Panginoon, mahirap man ito, Panginoon, hindi lamang sa bulsa, hindi lamang sa puso, sa kaluluwa, Panginoon. But thanks be to God, O Lord. Dahil tunay na po ang mga pinagdaanan niya, ang nagpatatag sa Kanya, nagpalago sa Kanya, nagpalapit sa Kanya sa inyo, Panginoon. Hindi po madali ang proseso, but we trust you, O Lord, in the process, O God, na kayong gumagabay, patuloy na gumagabay sa Kanya hanggang ngayon, Panginoon, sa kabila ng mga pinagdaraanan niya. Sabi nga kanina ni Mimi G, your days are different in our countings, O God. Maaring sinasabi sa kanya ng Diyos, anak, I made the world in 6 days. And on the 7th day, I'll give you to rest. The same day that I rested. At ang 7th day na yan, Panginoon, ang inihintay, Panginoon, ng aming kapatid. Thank you so much, O Lord. Ang ika-7th day na yan, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ni Sis Marie Car, O Lord. Makikita din po namin ang kanya, Panginoon, ang inyong milagro sa buhay niya, Panginoon. And we pray and intercede, O God, that your mightiest angel, O God, ang gagamitin mo na protektahan ang kanyang mga anak sa Pilipinas at dito man sa Japan, Panginoon. Guiding them, O Lord. At using them, O Lord, one day, O God, kasama ni Sis Marie. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay niya, sa ministry niya, sa calling niya, kung saan mo man po siya gagamitin. In Jesus' name, O Lord. At sa mga tao sa paligid niya, Panginoon, na patuloy na nag-encourage at patuloy na ginagamit mo, Panginoon. Thank you so much. I lift them up kasama po, Panginoon, ng aming kapatid. Maraming salamat po, Panginoon. Ganun din sa buhay ni Sis Karen, O Lord. Hallelujah. Thank you so much, O God, sa buhay niya, Panginoon. Sa calling niya, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Kilala mo, Panginoon, ang aming kapatid, Panginoon, na maagang nawala ng ina, subalit kayo ang gumabay sa kanya. Kayo ang nag-lead sa kanya, Panginoon, every step of the way. Hindi mo siya hinayaang mapariwara. Hindi mo siya hinayaan, Panginoon, na matawag ng mundo at maagaw ng mundo. Kahit na sa kawalan ng magulang, Panginoon, kayo ang tumayong magulang sa kanya. Kung noon hindi niya ito naiintindihan, ngayon nauunawaan na niya, Panginoon, that you're the only one with the help of the Holy Spirit who guided her, orchestrated all the situations in her life, the people in her life, O God, para po makarating siya sa lugar na ito. At gamitin mo siya bilang speaker mo. Bigyan mo po siya, Panginoon, palagi, O God, ng kababab ang loob na lagi niyang hinihingi, Panginoon, manatili, Panginoon, na humble before your eyes, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa buhay niya, Panginoon. Lahat ng agam-agam niya, Panginoon, mula sa pinansyal, relasyon niya sa inyo, Panginoon, ng intimate relationship niya, to dig deeper and know you more, O Lord. You're the one who will guide her, O God. Ang mga tao sa paligid niya na gagamitin mo, Panginoon,
Kayo po, Panginoon, na mag-guide sa kanya at ang agam-agam niya, Panginoon, pangamba sa pagpapalaki sa kanyang mga anak na huwag maranasan ang naranasan niya at mas malapit sa inyo, Panginoon. May your will be done sa buhay ng kanyang mga anak at sa aming kapatid na si Karen. Alisin niyo po lahat, Panginoon, ng kanyang doubts, worries, O God, and leave it all in your hands. In Jesus' name, O Lord. Hallelujah. We trust you, O Lord. Ganon din po kay Nanay Lolita. Thank you so much, O God, sa mga golden years, O God, na pinahiram mo sa kanya. Ang dami din pong ups and downs ng buhay niya. Masakit, masaya, Panginoon, kakulangan. Subalit lahat ng ito ay napagtagumpayan niya sa tulong mo, Panginoon, O God, using the people around her, ang kanyang mga anak, kamag-anak, kaibigan, na ginamit mong instrumento para ma-overcome ang kanyang mga trials sa buhay. Hindi po madali, Panginoon. Losing someone you love, losing the blessings that you have. Subalit, kayo po ay tapat at tunay na patuloy na tapat hanggang ngayon sa buhay niya. At isa-isa niyo po itong pinatutupad. Nakikita namin ang kanyang mga anak, si Ate Abby at si Sis Mais, kasama namin ngayon. What a proud mom she became, O God. Maraming salamat at hindi pa po ito natatapos dito. Halos nag-uumpisa pa lamang po. Maraming salamat po sa kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, O Lord. And looking forward, O God, sa mga gagawin mo pa sa buhay at sa paggamit mo sa buhay ni Nanay Lolita. Yet, the best has yet to come. Maraming salamat po sa buhay din po ni Sis Maridel, O Lord. May your will be done, O God, sa buhay niya. Now that unti-unti na niya, Panginoong, nahahawakan, Panginoon, ng pangako mo sa buhay niya. Maraming salamat, guiding her all the way, O God. All the way hanggang marating niyang kinalalagyan niya ngayon, Panginoon. Imposible kung titingnan, Panginoon, ng isang Maridel ay magpupuri, magsambat, maniwala sa'yo. Pero sabi nga, walang imposible sa'yo, O Diyos. Is there anything too hard for you, Lord? Nothing. Not even a dot, not even a dust. O God, even the dust, you can control everything, O Lord. Kaya maraming salamat, papuri, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo kay Sis Maridel. And we're looking forward pa, Panginoon, in the refinery of her heart, O God, ng kanyang kaluluwa, Panginoon, at sa pagbigay mo sa kanya ng unti-unti, Panginoon, na pagbabago, Panginoon, at biyaya na kaagapay nito. Maraming salamat po. To God be all the glory sa buhay niya at sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay at sa mga taong ipinagkakatiwala mo sa kanya. To God be all the glory. Thank you so much sa buhay, Panginoon, ni Sweet Mary, Panginoon, na ginabayan mo sa kanya, Panginoon, errand in her lives, O God, in her life, O God. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na tunay na buhay ang Panginoon, na papatunayan namin that our God that we serve is alive. Isa na po si Sis Mary, Panginoon, sa patotoo dito. Sino po ang mag-aakala na kasama namin siya dito? Na isang Mary, Panginoon, kung paano kanya niriurakan noon, inapakan ang dugo mo, Panginoon. Ngayon, isa siya, Panginoon, sa nagpapahayag, proclaiming the good news, O Lord. Proclaiming your power, O God. Hindi lamang po sa salita, kung hindi sa kanyang buhay. Hindi lamang sa kanyang buhay, Panginoon. Makikita din natin ang epekto nito sa kanyang mga mahal sa buhay. Even her husband right now, who never been a believer, but now sharing also to his friends, O God. And that's the God we serve, O God. The miracle is true mula noon hanggang ngayon, and it's still effective and it's still existing, O God, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. At naniniwala pa ako, the best has yet to come, Panginoon. Ang mga plano mo sa buhay niya, lahat po ito, the blueprint of her life, O God, unti-unti na pong natutupad. Maraming salamat po sa pag-iingat, sa pag-renew ng strength, O God, after their move, O God. Magtatanim na naman po siya, Panginoon, ng panibago sa lugar kung saan mo siya itinalaga. Sabi nga po, kung si Abraham namuhay sa tents, O God, na laging willing to move
kung saan mo ihayo. The same thing with her, O God, and her family. Saan mo man sila ihayo, Panginoon, maaaring ginamit mo lang ang trabaho, Panginoon. But then, it's your word, O God. It's your word, it's your purpose, O God, sa buhay niya ang naglilid, Panginoon. Maraming salamat, O God. Tunay nga po, we are anxious, O God, looking forward to see the works of God sa buhay niya, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ni Ate Ana, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, ginagamit. Minumold, transform, shape, O God, through the difficulties, through the suffering, through the hardships in lives, O God. But then, O God, the more siyang lumalapit sa inyo, the more siyang tumatatag, the more po, Panginoon, na ang banal na Espiritu, nakikita namin ang pag-move niya sa kanyang buhay. Maraming salamat po sa salvation ng buong family niya, Panginoon, O God, na ginagawad mo unti-unti, Panginoon. Totoo ka sa iyong salita, Joshua 24:15, me and my family, we will serve the Lord, and that's the desire of our hearts, O God, na inilagay mo rin sa puso niya. Maraming salamat po for your mightiest angel that you use, O God, to protect her, O God, using her, O God, para ma-display, Panginoon, ang power, Panginoon, ng Panginoon sa buhay niya, Panginoon. Thank you so much, O Lord. Naniniwala po ako, the best has yet to come and it's already started. Your work has already started, O God. Hindi lamang sa kanya, sa buhay niya, Panginoon. Gabayan niyo po siya, Panginoon, sa trabaho ngayon, kung saan mo siya inilagay. It looks difficult. It looks, O God, hardship, Panginoon. It looks trials, but in your eyes, O God, it's an opportunity to grow. It's an opportunity of transformation. It's an opportunity of blessing spiritually and financially. Maraming salamat po. Renew her strength, physically and spiritual strength, O God, na gagamitin niya araw-araw. Maraming salamat po. We proclaim, O God, we proclaim and declare, O God, the success, O God, dito po sa spiritual realms at sa normal realms, earthly realms, O God. Maraming salamat po sa buhay po ni Tatay Jimmy, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng pinagdaanan ni Tatay Jimmy, even the near-death experience, O Lord. Thank you so much for that. Dahil isa ito, Panginoon, tunay na may Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Akala noon ni Sis Bebs, she lost her father because of that worst accident, Panginoon. Subalit, andito kasama namin si Tatay Jimmy, isang testimony na tunay na may Diyos na gumagawa ng milagro, kumikilos sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tunay nga po na tapat ka, hindi lamang sa isa, kung hindi sa lahat ng anak mo. It doesn't matter the gender, the age, O God, it doesn't matter, O Lord. Ang mahalaga, Panginoon, sa inyo ay kung sino ang nais mo. I have grace, I have mercy to those whom I want to give mercy. Thank you so much. Maraming salamat po. Lahat po ito ay para sa kapurihan mo, Panginoon. To God be all the glory. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Sis Abby, Panginoon, at ni Sis Mais, Panginoon, na magkapatid na ito, Panginoon, kung saan naging saksi, Panginoon, sa lahat ng pinagdaanan ng kanilang ina, Panginoon, na si Nanay Lolita, Panginoon. And now, they are the fruit of the prayer of their mom, O Lord. Hindi man po ito sa anumang pamaraanan, Panginoon, ang nanay nila, Panginoon, ay matapat na nanalangin sa inyo, Panginoon. Anumang relihiyon, Panginoon, what matters is the heart, O God, who prays, O God. The heart, O God, ng isang ina na patuloy na humihingi ng gabay, nagmumula sa inyo. Thank you so much, O God, sa buhay, Panginoon, ni Sis Abby, Panginoon. She shared one time her testimony, O God, and it really crushed our heart, O God, sa pinagdaanan niya, Panginoon. Subalit, tapat ka sa kanyang buhay, Panginoon. Tapat ka sa iyong mga pangako. Kayo po talaga ang tunay na tumupad at nakinig sa kanyang prayer, Panginoon.
Thank you so much, O Lord. Thank you so much, O Lord. Dahil kung hindi sa iyo, Panginoon, wala ngayon si Sis Abby dito, Panginoon. And we're praying, O God, na sa panibagong yugto ng kanyang buhay, Panginoon, after the pain, after the hurt, after, O God, the trials, O God, the difficulties, O God, now is the time, O God. Hinihingi po namin, Panginoon, kung ito na po ba talaga ang oras para i-claim niya isa-isa ang blessing, Panginoon, ang reward, Panginoon, ng kanyang mga paghihirap, paglilingkod sa inyo, Panginoon. If it's not too much to ask, O God, to claim the blessing that's for her, O God, ngayon po namin ito kailangan, Panginoon. It's not just the time, O Lord. It's the difficulties, it's the situation, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Looking forward, O God, sa gagawin mo pa sa buhay niya, Panginoon. Hallelujah. We thank you so much also, O God, sa buhay ni Ma'am Joy, O Lord. There is nothing, O God, anything, O God, walang mahirap sa iyo at walang makakahadlang sa inyo, Panginoon. The doctor's word is not the final word. It's your word, O God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa successful operation, O God. And once more, O God, sa ipinakita mong milagro, O God, in our very eyes, how you moved, O God. And it really grows our faith, O God. Pinapatunayan mo po, Panginoon, na totoo, Panginoon, na maniwala lang kami, manalangin lang kami, at ilapit lang namin ito sa inyo, ibuka lang ng aming bibig. By faith, it will come to pass, O Lord. Isa na naman po si Ma'am Joy na bunga ng aming panalangin, ng milagro mo, Panginoon, ng pag-ibig mo, Panginoon, sa kanyang buhay. At naniniwala po kami, Panginoon, sa malaking plano mo sa kanyang buhay. That's why Satan keeps on attacking her sa pamilya niya, sa financial niya, Panginoon, sa relationship niya sa inyo, Panginoon, spiritually, Panginoon, in Jesus' name, O Lord. One day, Panginoon, we will see, Panginoon, ang aming kapatid free from everything, O Lord. At i-declare niya one by one your goodness, O Lord. Your miracle, O God. Maraming salamat. Thank you so much, O God, because Ma'am Joyce is such an inspiration to us, O God, na sa kabila, Panginoon, ng kawalan pinansyal, kaya pa rin yan tumulong. Sa kabila, Panginoon, ng kahinaan niya physical, she can still be there for you, O God. Maraming salamat, O God, sa kanyang faith, O God, na hindi pa niya man naunawaan ito ngayon, but it's the gift of generosity na meron siya na nagmumula sa inyo, Panginoon. Kaya naman, walang physical, walang pinansyal na nakakahadlang sa kanya para patupad at sumunod sa inyong calling. Maraming salamat. Looking forward for more, O God, na gagawin mo sa buhay niya, Panginoon. Hallelujah. Let your mightiest angel, O God, be there to protect her daughter, O God, sa Brazil, O God, sa Pilipinas, at dito sa Japan, O Lord. Masakit po sa buhay, sa puso ng isang ina na hiwa-hiwalay ang kanyang mga anak, at hindi niya alam kung paano tulungan ang bawat isa because she's here, O God. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa sitwasyong ito. At naniniwala po ako na kayo ang nag-iingat sa kanyang mga anak wherever they are, at sino man po ang mga kasama nila, Panginoon, sila po ang gamitin mo bilang instrumento. Palakasin mo ang kanilang pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Ingatan mo sila sa kanilang mga desisyon sa buhay, Panginoon, at magkaroon sila ng puso na tunay, Panginoon, na mag-care sa kanyang mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, O God. Looking forward for more and the miracles, O God, na gagawin mo pa sa buhay niya. Ganon din po kay Mimi Rose, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa hurtings, O God, sa pain, O God, sa trials, difficulties na pinagdaanan niya, Panginoon, that made her stronger, that made her faithful to you, O Lord, that made her closer to you, O God. Maraming salamat po. Thank you so much, O Lord, sa situations na ito, Panginoon. Yes, it's ironic to think ang mga pain sa buhay namin,
Pero kung tunay lamang po na i-analyze namin, Panginoon, they are all instrument and opportunity, O God, to shape us, transform us, and drawing near to you, O Lord. Maraming salamat. And now, she's becoming more stronger leader, O God, at nagpapahayag ng iyong salita with a great testimony of your goodness and faithfulness in her life, O God. Hindi lang sa kanya, sa buhay ng kanyang mga anak. And one day, O God, ang dream na yan na nailagay mo sa kanyang puso at kaluluwa, Panginoon, it will come to pass in your time and in perfect timing, O Lord. I pray, O God, na pagaanin mo, bigyan mo siya ng peace sa kanyang puso sa sitwasyon ng kanyang ina, Panginoon. You have all the reason for everything, O God. And I know it's for our own good and for good sa bawat for that individual, O God. Thank you so much, O God, sa ginagawa mo, sa inaalaw mong sakit, O God. Hindi man kayo ang nagbigay nito, bigay man ito ng kaaway, Panginoon. But still, you will use that, O God, as an opportunity. Walang sayang sa inyo, Panginoon. Walang nasasayang, Panginoon, na pagkakataon. Pain man ito, sakit man ito, Panginoon. Gagamitin mo po ito. Sabi nga, sa Romans 8:28, all things works for good. Ito man ay gawa ng kaaway, you will turn that into blessings, O God. Blessing in disguise. Dahil wala kang inalaw na pangyayari sa buhay namin na hindi ito magta-turn out blessing o kabutihan para sa amin. Transformation para sa amin. Paglago para sa amin, O God. Maraming salamat, O God. And I bless and pray for her ministry, O God, na tunay nga pong gamitin mo pa ito na makapag-abot ng mas marami pang kaluluwa, Panginoon. Makatulong pa sa mas marami pang kaluluwa. Thank you so much, O Lord. Always anoint her, O God. Ibigay mo po sa kanya, Panginoon, ang salita na nais mong ipahayag. Gamitin mo siya, Panginoon, as your vessel, as your speaker here on earth, O God. Maraming salamat po. Let your shine upon her and use her to shine upon us. Maraming salamat po. In Jesus' name, O God. Ganun din po sa mga leaders, O God, na ginagamit mo from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, O God. Lahat po ng aming mga leaders na ginagamit mo, speakers, O Lord. Tinataas ko po sila, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ang nagpapahayag, even though short devotional man ito, Panginoon, nag-share ng kanilang mga words of God, Panginoon. Gamitin niyo po ang kanilang mga labi na nagmumula sa puso kung saan mo inilagay ang iyong salita to reach, O God, the heart of the people who will listen and hear, O God, your word. Thank you so much, O God. I bless, O God, ang aming morning devo. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na umalalay dito, gumabay dito, mag-protect dito, Panginoon, sa bawat isa na gagamitin mo na magsasalita bilang instrumento, O Lord. I pray for every one of them, O God, na tunay nga pong gamitin mo, Panginoon, ang platform na ito upang sila din, Panginoon, ay ma-shape, ma-transform, O God, and be a wonderful leader and speaker of yours, O God. Maraming salamat po. Prepare them, O God, for their own ministry kung saan mo sila gagamitin at ihahayo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga kapatiran namin na wala dito, Panginoon, at sa mga kaibigan namin na nanunood at manunood later on. I pray for their lives, O God. May your will be done, O God, in their lives. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. In all areas of our lives. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tinataas ka namin, Panginoon. At lahat po ng papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng mga kapatiran na kasama namin ngayon, O Lord, at sa mga manunood pa later on. Thank you so much. Ayan, si Ate Ging, Panginoon, at I pray, O God, sa buhay ni Ate Gingging, Panginoon. Thank you so much, Panginoon, O God, sa mga trials din na pinagdaanan niya, Panginoon, na nag-lead, O God, kung nasaan siya ngayon. And now, she's stronger than ever, and her prayer, O God, na makasama niya ang buong pamilya niya, Panginoon. Sama-sama silang magpuri at magsamba sa inyo, Panginoon. At ang kanyang general protection, O God,
sa buong pamilya niya, Panginoon, na lagi niyang hinihingi, Panginoon, O God, mula sa asawa niya hanggang sa bunso niyang anak at mga relatives niya. Thank you so much, O Lord. Gagamitin mo si Ate Ging, Panginoon, O God, as your speaker, ambassador sa kanyang buong pamilya. Napakalaki po ng angkan ng kanyang pamilya. Gamitin mo po siya, Panginoon, O God, bilang liwanag. Magliwanag po siya, Panginoon, sa kanyang pamilya. At ganoon din kay Ate Janet Watanabe, thank you so much, O Lord, sa kanya, Panginoong presensya, Panginoon. It's a blessing, O God, to have her, O God, dito sa grupo namin, Panginoon, O God, sa family, Panginoon, ng HCC Morning Devo, sa Doulos for Christ, O Lord, na tunay nga po, nandun, Panginoon, ang pagiging instrumento mo din po, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon, na ma-overcome niya, Panginoon, ang kanyang mga physical problems, O Lord, spiritual problems, emotional problems, psychological problems, O God, anuman po ito, Panginoon, O God, socially, emotionally, Panginoon, na inilalagay ng kaaway, Panginoon, laban dito, we rebuke and we cast it away in Jesus' name. Give her the wisdom, O God, how to overcome it. Give her the words that na magrema sa kanyang puso, Panginoon, habang, Panginoon, nagbabasa siya, nakikinig siya, Panginoon, at pagpuri sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Even praising the Lord, O God, you will speak to her, you will move, you will work in her, O God. In Jesus' name, O Lord. Hallelujah. I bless, O God, ang every workplace na tinatarabahuhan namin, Panginoon, na lahat po kami mag-shine and your name be proclaimed anywhere we go. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Holy Spirit. Ayan po. Sinakop ko na lahat ng oras sa panalangin. Maraming salamat po sa bawat isa. Ate Jeanette. Hallelujah. Ate Jeanette, Yes po. okay lang po ba to be continue po pag-pray po namin kayo? Yes po. Salamat. Dahil sa haba po ng prayer niyo sa amin, babalik po namin ito sa Amen. Hallelujah. And I lead the pray po sa lahat. Thank you At so sa much iyo. po. I receive in Jesus' name. Heavenly Father, let's pray po mga kapatid. Heavenly Father, Lord, itinataas po namin ang aming kapatid na Sister Jeanette sa pangalan mo, Panginoon. Tinataas po namin ang kanyang pamumuno na may biyaya at habag, Ama. Gabayan mo po siya sa hakbang na kanyang gagawin habang siya po ay nasa hamon ng pamumuno ng iyong kalooban, Lord God. Tulungan niyo po siya, Ama. Binibigyan niyo po siya ng karunungan at pangunawa at lakas upang palaging ipakita ang iyong pagmamahal sa kanyang mga aksyon, Lord. Bigyan niyo po siya ng kapangyarihan upang magbigay ng inspirasyon sa iba at sa mga kapatiran na uuhaw ng iyong salita, Ama. Tulungan niyo po siyang bumuo ng pagkakaisa at maglingkod ng tapat sa iyong kadakilaan. Lord, maraming salamat sa kapatid namin ito na Sister Jeanette C. Lord, tulungan niyo po siya ng iyong kaloob araw-araw, Ama, Hallelujah. ay matupad. Maraming salamat po sa buhay ng kapatid namin ito, Ama. Sabi mo po sa iyong salita sa Galatia chapter 5 verse 1, malaya na kami dahil pinalaya mo na kami, Panginoong Hesus, kaya magpakatatag kami at huwag nang paalipin pang muli sa makasalanang mundong ito. O Lord God, ang bunga ng iyong Espiritu na ibinigay sa amin ay pag-ibig at kagalakan, kapayapaan at pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan at katapatan, Lord God. Kaya naman itong aming kapatid na ito na napatuloy po na namumuno sa iyong habag, Lord, naway patuloy mo po siyang gabayan, protection sa lahat ng mga kaaway, anuman ang kanyang pinagdadaanan. Financial man ito, emotional man po ito, Ama, patatagin niyo po siya. Sa lahat po ng leader namin, Lord, sa lahat po ng mga nag-i-exhort namin araw-araw, Lord, sa mga kapatiran, sa iba-ibang ministry, Lord, palakasin niyo po kami ang aming spiritual, Lord. Hindi po namin kaya mag-isama na lumakad patungo sa iyo. Kaya naman ang iyong liwanag ay maging ilaw nawa namin sa kadiliman nito. Lord, maraming salamat po sa patuloy na pagpapala at buhay na pinagkakaloob niyo po sa amin habang kami nabubuhay sa mundong ito. Itinataas po namin ang bawat isa ng mga kapatiran na naririto, Lord, at sa mga aral at salita na binabahagi niyo po sa amin sa katauhan din po ni Ate Mimi G, Lord. Tulungan niyo rin po siya sa mga gusto niya pang gawin at mga iniisip niya pa sa mga desisyon na gagawin niya pa, Lord. Kayo po ang mangunat maghari sa mga kapatiran namin sa buong mundo, Lord.
Tulungan niyo po kami. Maraming salamat po, Ama. Itinataas po namin ang aming gawain ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal Espiritu Santo. Amen and amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Grabe. Thank you, Holy Spirit, sa iyong presensya. Amen. Hallelujah. Thank you, Sis Mais, for praying, Mimi G. Also, thank you so much. Siya po ang ating speaker ngayon dahil hindi ko nakita ang kanyang pangalan. Nakalimutan ko na. Thank you so much, Mimi G. Ayan po. Maging kay ayan, nakita ko si si Sis Ana, Mimi Ana. Pero, ayan, maraming salamat po, Sis Mais. Pag sabi mo palang prayer, para na kung wala pa yung prayer, yung Holy Spirit, umano na receive na kaagad. Thank you so much. Thank you so much po. Ayan. Maraming salamat po. Tunay nga po, isa kayo sa mga kalakasan ng mga leaders po. Kalakasan ko. Hallelujah. Hallelujah. Ayan po, sino pa po ang may time na nais magbahagi at i-share ko ano po yung natutunan ninyo during these 42 days at kung paano po kayo pinaliguan ng Holy Spirit. Paano po kayo pinalago sa ang area ng buhay nyo kayo napalago ng banal na Espiritu. Ayan, maraming salamat po sa nais magbahagi at magpagamit bilang instrumento ng Panginoon to encourage one another. Ayan po. You can unmute po. Sige po. Sige po. Salamat, Sis Kat. Hindi ko nakikita. Ay, good morning po. Nag-heart lang ako. Aalis na kasi ako. Sige, bago ka daw po umalis. Oo. May trabaho ako sa school. Pasensya na po. Magandang umaga sa lahat po. Thank you kay Mimi G sa message today. Ang sarap ng almusal natin. At malinaw po yung connection kasi yung internet ko medyo na po eh. Ay, okay lang. Maganda. Maganda ang Bali, sa message na pinadala sa atin ng Panginoon, no? Sanctification, pagpapabanal ba yun, Ate Janet? Tama ba yun? Sanctification, at yung question din ni Ate Janet, no? Saang part tayo lumago or nagpalago o lumago nung natin si Lord. Lang po sa akin yung kahapon na topic ng aming pastor na talaga namang pumasok sa puso ko. Nasabi nga, no, katulad yan, yung sanctification. Kung gusto mo talaga magpakabanal or maging banal sa harapan ng ating Panginoon, no? Ang sabi nga raw, di ba, na sabi ng pastor din namin, na inano rin sa akin ng Holy Spirit na yung ang Panginoon talaga hindi natin nakikita, di ba? Kasi ang question niya po sa mga bata, ang hindi nakikita ng mga mata na mahalaga sa atin? Sumagot yung iba mga bata, si Jesus, may sumagot na love, ganun nga po. Pero yung sa atin, no, ang Panginoon talaga, hindi natin siya nakikita. Pero ramdam natin at nagpaparamdam siya sa atin at talagang napatunayan natin na kahit wala siya dito sa mundo, napatunayan natin yung kabutihan niya. Ang sabi nga, di ba, sanctification, magpakabanal o pagpapabanal. Kung gusto talaga natin makasunod sa Panginoon, ang sabi nga ng Panginoon, di ba, dito lang siya andito lang siya sa puso't isip natin. Ang sabi nga, talikuran daw. Talikuran, ang sabi ng pastor. Bali, dun po, napalo din ako ng Lord sa ng pastor namin, yung sa message kahapon, na sabi nga, di ba, kung gusto mo talagang maging malinis at makasunod sa Panginoon, iwan mo yung mga bagay-bagay. Yung nakakasakit sa'yo, relasyon, mga bagay, or mga ina-idols mo, iba, iwanan mo muna yan, anak, saka sumunod ka sa akin. Yun po yung pinakamaganda talaga, no, para maging buo yung puso natin sa pagsunod sa Panginoon, para maging banal tayo sa harapan niya, no. Kasi hindi po talaga natin siya masusundan. Madali lang pong magsalita kasi, kilala ko na si Lord, sunod na ako sa Kanya, yun po, di ba? Madali po talaga. Pero hindi po madali talaga pagka sumusunod tayo sa Kanya, sumusunod nga tayo sa path na binigay sa atin, yung pathway na binigay niya sa atin, pero meron tayong kadikit or kasama na kasalanan, di ba? Ganun niya rin po, in-example din yung sa verse na kay Moises, kay Moises ba yun, Ate Janet, kay Moises ba yung sinabi? Nasabi nga ay sorry po, ang gulo-gulo po ng nakalimutan ko na yung basta may sinama siya, pinasabi kasi ng Panginoon, siya lang yung sumunod sa kanya, pero may sinama siya na apo niya yata, kaapo-apuhan niya yata,
doon. Kumbaga, dapat talaga makinig sa Panginoon. Kung ano yung sinabi ng Holy Spirit sa atin, sundin talaga natin yun. Huwag na tayong tara siya. Huwag na tayo mag-isip pa ng, ng desisyon natin kung ano yung binilo ng Holy Spirit sa atin, na iwanan mo na yan bago ka sumunod sa akin, or tanggalin mo na yan sa sarili mo, yung sa masama na ugali mo, yung mga kasalanan mo. Masakit man, pero alam ng Panginoon na pag tinanggal natin yun, talagang di ba, maganda ang magiging bunga natin. At talagang yun, magiging banal tayo sa harapan ng Panginoon. Yun lang po. Talagang, umano lang sa akin, nagre-rema lang sa akin yung sinabi yung senior ni Mimi G. Tapos sinabi niya nga, di ba, yung pumunta raw siya din sa mga alakan, sa mga tindahan ng alak, di ba? Nasabi niya gusto niyang bibili raw ba siya noon o hindi. Pero inaano siya nire-rebuke ng Holy Spirit na sa akin ka na, huwag ka nang bumalik diyan, o di ba? Kagahapon po yung pwede umuna sa akin sa message ng pastor namin na yun nga, kung gusto mo makasunod sa Panginoon, dapat may tatanggalin ka sa sarili mo. Kasi alam ng Diyos yung dapat mong tanggalin is magiging odyama or magiging hadlang or talaga yun na makasunod ka sa Panginoon. Kaya pinapatanggal niya muna, anak, tanggalin mo muna to bago ka sumunod sa akin. Kasi hindi naman pwede na sumusunod ka sa akin pero andyan may nakadikit sa iyo na kasalanan na nagpapabigat sa iyo kaya nahihirapan ka sumunod. O, diba? Kaya mabigat ang paglakad mo sa pathway na binigay ko sa'yo papunta sa akin kasi may kasunod ka eh. May kasunod ka, may kadikit ka pa na ayaw mong iwan. Kaya natutuwa po ko kasi para din sa akin yun, yung message ng pastor. Talaga nga naman, diba, ang Panginoon, talaga doon niya tayo kakausapin sa mga bawat salita, mga banal niyang salita na pinapadala niya sa atin, na ating kinakain. At wag na nating nguyain, di ba? Talagang natin, sa buong katawan natin, i-stay natin yung vitamins ng salita ng Panginoon para magamit natin sa araw-araw talaga. Tara siya, no? God bless, bye-bye. Yun po. Kaya yun po, maraming salamat sa message ng God. Ngayon, na talagang last day ng ating, ng devotion ng ating, ngayon, nakalimutan ko na naman. Sorry po, ang dami po kasi iniisip kasi wala na po ako oras. Marami po salamat sa bawat isa, Mimi G. Marami po salamat sa mga mag-sharing pa po. Kaya Ate Janet talaga maraming salamat sa mga prayer, no? Napaka-powerful. Damdam ko din yung mga prayer natin na sobrang powerful talaga pag sama-sama tayo nagpa-pray. Katulad po isang na rin po, no? Living testimony na po si Ma'am Joy, no? Nang sama-sama tayo nanalangin sa kanya. Pero kahit wala ang Panginoon sa tabi natin, alam natin na nandiyan siya sa gitna natin. Ang Holy Spirit niya, nandiyan talaga. Kaya maraming salamat po. Patuloy po tayo manalangin sa isa't isa. Hindi man po sila nakakarating sa ating araw-araw na devotion, no? Ipanalangin po natin mga kapatid natin kasi baka po may mga nangyayari sa kanila, mga situation sa buhay nila, no? Hindi sila nakaka-join. Pero ang alam naman ng Panginoon kung ano yung nasa puso nila, no? Or kahit na nakakalimutan nila may morning tayo, ipanalangin pa rin natin para i-touch sila ng God. Na nandito yung almusal, kainin mo muna yung almusal sa umaga para maganda yung one day mo, di ba? Yung araw-araw mo. Yung po. Maraming po salamat sa bawat isa. God bless po sa everyone. Thank you. Una na po ako, Ate Jen. Una na po ako mga kapatid, ha. Bye-bye po. Saan ka po mauuna? Hindi pa. Sabay-sabay tayo doon sa pumuntahan. Pero yung trabaho dito sa mundo muna. Mauna po muna. Bye-bye po. Nakakatakot yan. Bye-bye po. God bless po. I love you all. Ayan. Amen. Amen. Maraming salamat. Sige po, ayan mga kapatid, sino pa po ang nais magbahagi? Ito na po yung second batch natin, no? Kasi yung unang batch nauna na po. Nauna na nga. Timing si Mimi G. Nakakatuwa yung kanyang yung disposition, yung positioning ng puso niya. Kasi since alam niya na siya ang mag-exhort ngayon and meron siya pong church, ang ginawa ni Mimi G, pumunta na siya sa church. At doon na siya sa church nag-share. Nag-exhort. O, diba? So, wala nang time travel problem, diba? So, diba? Pagkatapos niya mag-share, maglalakad na lang siya. Papunta doon sa room. Diba? Kung tutuusin, pwede niyang i-decline, diba? Sabihin niya, wag na po kasi may church kami ng Sunday. Yung travel time, eksakto, yung 5 to 6, pwede naman siyang mag-travel nun di po ba? Pero, she chose to be wise, di ba? Basta makinig lang talaga tayo sa Panginoon. Kapag may desire ka, talagang God will give you wisdom how to apply it. Pero kapag talaga, pag hindi tayo, yung sarili lang natin, ay wag na nga, hindi kaya. Pero mananaig talaga. Sabi nga, if there's a will, there's a way.
Kapag ayaw mo, maraming dahilan. O, di ba? Ayan po. Sige po, ano. Ayan. Hello, te. Morning. Good morning. O, di ba? Very systematic. Sabi ni Ate Nancy. Opo. Mag-share lang ako, te. Konti lang. Sige po, salamat sa laging patutuon ni Sis Maridel sa atin ng kabutihan ng Ingat. Diyos. Take care. See you tomorrow. Brush your teeth. Brush your teeth. Ay, ayun, te. No. Talagang kahit, ano pala, no, kahit nasan tayo, talagang kasama talaga natin si Lord, no. Amen. Parang ang tinuturo sa akin, parang tinuturuan ako maging madasalin ni Lord. God. Alam mo tayo, Brush your teeth. nanaginip na naman ako kagabi. Kitang-kita ko yung mama ko. Nahirapan siya maglakad. Yung halos na matumba siya. Ngayon, nasa luko siya. Tapos parang hindi siya, alam mo yun, parang may stroke siya. Ang linaw-linaw sa akin na parang may sakit siya talaga, na hindi siya makalakad. Muntik na talaga siyang matumba. Ay ngayon, nahawakan ko siya. Alam mo, yung unang-unang ginawa ko, ang galing, parang ang galing-galing ko magdasal doon sa panaginip ko. As in, yung way kayo mag-pray doon sa panalangin, talaga sabi ko sa kanya, Lord, kung ano man yung nararamdaman ng mama ko, alisin mo yung mga yung mga sakit sa katawan niya, yung mga kung ano-ano mang pumapasok sa katawan niya. Lord, pagalingin mo siya. Parang sabi ko, ako ba to? Ang galing ko magdasal. Parang doon sa panaginip ko, yung dasal ko, parang yung kayo, the way kayo mag-pray, na ang haba-haba, lahat iniisa-isa, ini-specific, alisin mo yung nasa katawan niya, kung ano man itong nararamdaman niya, yung sakit niya kung hindi siya makalakad, Lord, pagalingin mo yung mama ko, Lord. Tapos, ayun te, pero dream na napakalinaw sa panaginip ko. Medyo nagkaroon ako ng konting pag-aalala na ano kaya yung mama ko, pero tulog pa rin ako. Pero yung isip ko te, gising siya na kumusta kaya yung mama ko, ano kayang nangyayari dun sa mama ko. May sakit siya, may sakit ba siya, yung parang gano'n. Tapos, alam niyo yung continuous yung prayer ko doon sa panaginip ko. Na, as in, nagsasalita ako na pinagpipray ko talaga yung mama ko doon sa nararamdaman niya. Kasi, para siyang nauupos parang nai-stroke. Kaya nga sabi ko, Lord, doon pa lang sa panaginip ko, pinagpe-pray ko na sana gumaling yung mama ko, tanggalin niya yung karamdaman ng mama ko. Ang galing, hindi ko ina-expect na talaga doon sa panaginip ko. Magdadasal ako ng kagaya niyo kung paano kayo magdasal. Na hindi mo ako marunong magdasal talaga ng yung pray talaga. Pero doon sa panaginip ko talaga parang ako ikaw parang ako kayong mga kapatid ko dyan na kung paano kayo magdasal talaga. Sobrang haba, specific lahat, talagang mararamdaman mo, tagus talaga. Talaga palang pagka nandun ka sa kailangan mo si Lord, pag nakipag-usap ka talaga, yung kusang-kusa na talagang lumalabas lahat ng salita sa'yo, nang hindi ka nag-iisip, basta kinakausap mo lang siya, parang tayo lang, pag magkaharap tayo, or kung sino mang kausap natin, di ba, parang walang script. Talagang, normally lalabas talaga yung mga salita na yun sa kanya. Pag talagang bukal sa puso mo yung pakikipag-usap sa kanya, walang magagandang salita, basta Lord, kinakausap kita, pakinggan mo ako, Lord, ganun lang. Parang, ang sarap sa pakiramdam na normally lumalabas pala yung mga ganong salita talaga pag talagang totoo yung pakikipag-usap mo sa kanya. Amen. Tapos, yung pakikipag-ano ko na ganon, kahit na alam kong medyo nag-doubt ako, pero dun sa panalangin ko, nawala din kasi nga, kinakausap ko siya, alam kong siya yung magpapagaling sa mama ko, walang doktor, basta binigay ko na sa kanya, whatever happen, basta Lord, ikaw, sinabi ko na sa'yo, binigay ko na sa'yo. Kaya nawala din naman yung doubt ko. Kaya nga sabi ko nga, salamat Lord at kahit nasa panaginip ako, nandun ka rin. Hindi ka talaga naalis, no? Talagang ang Holy Spirit, si Lord, talagang nakabantay sa'yo kahit tulog ka, kahit pikit ka, kahit nasaan ka man siguro. Talagang hindi talaga tayo iniiwanan ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat pa ako kay Lord. Salamat talaga, Lord. At ikaw ay yun, parang doon yun yung nagiging aral sa akin siguro doon sa pakikinig ko sa inyo, sa pag-aaral natin.
siguro yun yung paglago ko. Ayun, te. Amen. Yun lang po. Salamat po. Amen, amen. Praise God. Isang magandang sign yan kapag nananaginip ka na nagre-rebuke ka. Ibig sabihin, yun talagang nasa puso mo. Kasi 'di ba, sa panaginip, kahit kami po, 'di ba, matagal na kami dito. Kahit sa halimbawa, sa Amerika, sa ibang bansa, sa Italy, yung kapatid ni Sis Maria, no? Nasa Italy. Kapag nanaginip ka na yung salita na yon ang ginamit mo, talagang ibig sabihin no, nag-sink in na sa'yo. Na pati sa, anong tawag doon? Nasa isipan mo na talaga. Nag-sink in na talaga. Kasi katulad namin, kahit gaano kami katagal dito, ang panaginip namin, Tagalog pa rin, di ba? Tayo, di ba? Panaginip natin, Tagalog. Minsan, counted, makakount mo kung ilang beses ka palang nanaginip na, nagsalita ka ng language na iba, di ba? Kasi nga, talagang sa puso't isipan natin, Tagalog tayo, Pilipino. Pilipino ako. Ganun yun. Pilipino ako. Di po ba? Yun yung language na lalabas. Pero since napanaginipan mo na nagpipray ka, wow, talagang God is working. Even in dreams, He really works. Walang nakaka-stop kay God. Hindi time, hindi place, wala po. Kung gusto niyang kumilos sa'yo, magbigay siya ng milagro sa'yo, He will. Anywhere. Anywhere, anytime. Kahit panaginip pa yan. At kung gusto kanyang i-comfort, even in dreams, kaya niya po talagang gawin yan. Amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Salamat po, Sis Maridel. Isa na namang katugunan ng panalangin at nakita natin ang pagkilos ng Diyos. Amen po. Salamat. Isang growth po talaga yan. Kaya patuloy lang tayo dahil hindi natin alam, one day makikita natin kung paano talaga kumilos ang Panginoon. Sige po, meron pa po ba na nais magbahagi? Ako po, ulit. Amen, amen. Sige. Amen. Siyempre po, last day na natin to. Kailangan po natin purihin ng Panginoon po. Yes. Ate Jeanette, sa patuloy po na kalakasan, tunay po na nasa iyo ang banal na espiritu po. At sa mga Amen. kapatid po, sabi nga ni Ate Mimi G, na once na lumapit na tayo kay Lord, na once na nag-follow up na tayo kay Jesus Christ, dapat wala nang alisan. Ando na yung focus natin, di ba po? Kaya everyday talaga, yung pang pinag-aaralan po natin, lahat yon our choices po. Sabi nga po, alam natin na araw-araw may mga choices po tayo sa buhay. Lahat po yon choices natin na mga kapatid na may mga epekto po ito sa buhay natin na pagpili sa bawat pagpapasya natin po, na mahalaga po talaga na ang ating choices na gagawin po ay lagi nating isabuhay. For example na lang po, kung it's your choice, kung lahat ng iyong gagawin sa ating Panginoon na itatapon mo, it's your choice po yun, At it's your choice din po kung hindi mo pahalagahan yung mga cell group na ating kinabibilangan araw-araw po sa mga kapatid natin, At it's your choice din po kung hindi mo pahalaga ng pagsamba sa ating Panginoon. Kaya sinasabi po dito sa Ephesians 1-6 na kailangan talaga i-glorify natin lagi ang ating Panginoon. Dahil ang mensaheng ito po ay naghahatid sa atin na ang pananampalataya po ay tumatanggap kagaya po natin, tayo po ay mananampalataya ng ating Panginoon na araw-araw tumatanggap po tayo ng biyaya sa ating Diyos Ama sa langit, na siya po ang nagbigay ng bugtong na anak, di ba po? Ng ating Panginoong Hesus. Kaya po tayo tumatanggap ngayon ng pagpapala araw-araw kahit hindi man natin sinasabi na perfect ang buhay natin. Pero kapatid, tayo po ay nabubuhay ngayon sa mundong ito na punong-puno po talaga araw-araw ng pagpapala. Kasi bakit po? Maswerte pa rin tayo kasi meron tayong buhay ngayon. Hindi man tayo perfect sa financial, hindi man tayo perfect sa may asawa or ang iba sa atin, may mga sakit, pero buhay pa rin tayo, di ba po? Amen. Nakakahinga pa rin tayo.
Kasi nga po, it's your choice na manatili sa ating Panginoon. Kaya araw-araw po yung ating morning devotion, choice mo rin po. Kaya kayo nandito, tayo po Kaya tayo nandito kasi gusto pa nating magpalago at matuto sa salita ng ating Panginoon. Kaya every day we have our choices, di ba po, sa ating mga buhay. Kailangan lagi natin isipin na ang lahat ng ito kung ayaw mo, may mga consequence din po yan. Lahat ng pag-iisipan mo mga bagay na ayaw mo, sa bandang huli, iniisip sana natin na meron ba ikakapahamak sa akin ito. Kasi importante po yun para sa ating mga henerasyon. Sa mga darating pa nating mga henerasyon na mga apu-apuhan, di ba po? Kaya kailangan nating magtanim ng maganda. Itanim natin yung araw-araw, yung mga natututunan po natin sa cell group, sa ating mga leaders, mga nag-exhort po ng mga kapatiran. Araw-araw po yun sa dami po ng mga sinasabi at sa mga sharing nila. Talagang alam ko naman po na nakatanim na yan sa ating mga puso. Hindi lahat, hindi man po natin ma-memorize po Pero sabi po dun sa Galatia po ulit sa chapter 5 verse 13 to 15 po, basahin ko lang po. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Amen po. Kaya tayo umiibig ngayon dahil po yan kay Jesus Christ. At sabi po sa verse 14, sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tulad po ng ating sarili, lubos nating minamahal. Di ba po? Kaya ganun din daw natin gawin ang umibig sa ating kapwa. At sa verse 15 po, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Ayun po, isang paalala sa atin na sana po, kung meron tayong pag-ibig sa ating sarili, ay ganun din po natin ibigay sa ating kapwa para hindi tayo matulad sa isang hayop na nakikipag-agawan ng laman di ba po, pag makita natin sa gubat, yung mga gutom na mga hayop, talagang ganun sila nag-aagawan ng mga pagkain. Huwag sana tayong maging ganun. Pagkos busugin natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating kaluluwa ng spiritual, mga words of God po. Kasi napakalaking bagay po yan. Share ko po bago po ako napunta dito, alam ko na po na plano ng Diyos ito. Kasi kung iisipin ko po, mula day 1 na ako'y pinanganak hanggang ngayon, tumanda na po ako, naisip ko po talaga na lahat talaga plano ng Diyos at yan po ang sabi ni Ate G, na lahat po yun, hindi talaga aksidente na tayo nandito at pinagtagpo. Kaya tayo tinawag kasi may purpose po talaga. At naniniwala po ako na kahit anong liko mo kapatid, kahit saan kang mundo naka-stay ngayon, tatawagin ka ng Diyos kasi po alam niya kung sino yung anak niya talaga. At naniniwala po ako na hindi dahil sa mga kapatiran natin sa pananampalataya kaya ka nandito, kaya ka tinawag ng Lord dahil sa kaya, hindi po. Dahil po yan sa plano ni Lord sa'yo, sa buhay mo. Alam niya na po kung sino yung mga anak niya. At ganun po, nakaka-amaze lang po yung ginawa sa buhay ko po. Kasi nakilala ko po si Lord dahil din po sa isang kapatiran kay Sister Jessica po. Siya po ay nagbigay sa akin ng daan talaga na makilala si Jesus Christ. Biruin niyo po yun. Sa buhay ko na that time talagang gulong-gulo po ako. Pero dumating na po ako sa time na gusto ko talaga makilala si Jesus Christ po. At napakabuti ng Diyos kasi narinig niya yung aking hiling. At nakita ko po kung gaano kumilos ang Panginoon na dumating talaga po sa time na ako na yung nauhaw. Nasabi ko, Lord, tulungan mo po ako makilala kita at mapalapit ako sa iyo. Kasi hindi lang sapat na tawagin kitang Panginoon at Diyos ng buhay ko kung hindi kita kilala. Kaya tulungan mo po ako mapalapit sa iyo. Ayun po, sa kapanahunan na talagang busy po yung buhay ko sa kakahanap ng pera, sa kakahanap ng mga negosyo na pwedeng pagkakitaan. Alam niyo po, ipitik lang ng Lord sa akin. Talagang binuksan niya yung pinto ko sa katauhan ng ating kapatid Sister Jessica po. Sa isang invitasyon lang po sa cell group, sa mga ganito po. Nauuhaw ako na talaga po. Kahit hindi
hindi po, nakakatuwa po kasi ikukunik ka talaga ni Lord kung saang mga kapatiran ka pupunta. Kahit wala yung nag-invite sa'yo, ikaw na po mismo maghahanap talaga kay Lord. At yun po ang naranasan ko ngayon. At nung nag-umpisa po ako, na hinahanap ko na to yung mga ganitong words of God, aralin sa salita ng Panginoon. Hinahanap ko po talaga. As in, kahit na sabihin na wala akong leader or walang nagtuturo sa akin, siya po yung nagtuturo, yung banal na espiritu. Kasi kasama na po talaga natin siya. At yung mga ibang mga kapatid natin, naniniwala po ako na hindi pa man time ninyo na mag-shine or magsalita sa harap ng maraming kapatiran. Pero naniniwala po ako na darating yung oras, ikaw din kapatid ay isa ring gagawing salita ng banal na salita ng ating Panginoon. Kaya wala po imposible po. At tuloy-tuloy po yan, hindi madali yung process sa buhay ko po. At nakikita ko, ang tagal po na bago ako nag-grow, pero feeling ko, napakadali na yon sa ating Panginoon. Kasi nandun yung sakit, yung hirap, pararanasin muna sa'yo. Akala nyo po, nandun na tayo kay Lord, nakilala na natin si Jesus Christ, pero hindi pala ganun pala kadali. Pero ang kagandahan po, lahat po yung pinapakita sa'yo kasi gusto niyang Lord na tumatag ka, matuto ka sa salita niya. Hindi lang sa puro pakikinig, kundi ipaparana sa'yo yung mga problema na akala mo noon, napakalaking bigat na yun. Pero pag nakilala mo na ang Jesus Christ sa buhay pala natin, napaka-malaking biyaya pala yun na mararanasan, na ipaparana sa'yo yung hirap, yung sakit, kasi hindi mo na mararanasan yung bigat na naranasan mo nung wala ka pang Lord Jesus Christ. At yan po yung aking nararanasan ngayon. Talagang napakabuti po ng Panginoon dahil hindi niya tayo pinababayaan. At yun po yung nakikita ko rin sa mga kapatiran na sharing nila na ganun talaga kumikilos po ang Panginoon. At ang bawat isa po, alam ko po, na habang nandito sa cell group na to, sa morning devotion, umaattend ng mga iba-ibang mga fellowship sa mga kapatiran po, naniniwala po ako na purpose ni Lord yan para lumago tayo. Hindi man tayo pare-pareho ng paniniwala, hindi man po pare-pareho yung pag-grow natin, by process po kay Lord, yan po ay sa ating sarili din. Minsan kailangan hanapin natin. Hindi lang pwedeng laging makinig tayo or maghihintay tayo, invite tayo. Kailangan tayo po mismo ang lalapit. Kasi hindi rin po talaga tayo mag-grow po. At gusto ng Lord na meron tayong freedom. Kaya hinayaan tayo magkaroon ng malayang makapag-isip at malayang magkaroon ng buhay talaga na tayo ang may gusto, hindi sa sapilitan na gusto ng Lord. Ayun po, maraming salamat po sa patuloy po na binibigay sa atin ng pagpapala ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng morning devotion po at sa lahat po ng mga kapatiran na patuloy po na naging ilang kayo at asin sa buhay ko. To God all be the glory po. Maraming salamat. God bless you all po. Amen, amen. Thank you so much. To God be the glory po. Lahat po yan ay sa pagkilos ng Panginoon talaga. Wala pong ganang ating Amen, amen. Ayan po. Thank you so much po sa sharing at sa katotohanan na sinabi niyo po. Wala talagang sabi mo nga wala ka man leader ngayon na yung nagli-lead talaga. Pero ayun. Ay, may nag-join. Beng, ano ba yun, sis Beng? Pero ang Diyos po talaga. Ang Diyos talaga ang nag-aano sa atin. Direktang nag-aano po. Nangangalaga sa atin. Parang may nakita ako, Beng. Ano yun? Ito po. Sino siya? invite Mrs. Mary, Sweet Mary. Ay, ganon. Thank you so much po for joining us. Wala kang pasok kasi si Maria? Wala po. Good morning, Sis Beng. Ayan. Ay, Beng Martinez nga. Homie Christ Church. Ayan. HCC Morning Devotion. Ayan. Welcome po, Sis Beng. Nasa Amerika siya. Good evening dyan. Happy Sunday po. Ayan. Kasi
konti. Happy Sunday po. Welcome po sa ating Morning Devo. Ayan, Morning Devo po dito sa Japan. Sa inyo po gabi na, no? Sige po, Ate Lily. Habang may time ka pa. Maganda na. Good morning. Ohayo gozaimasu. Maganda ng message today. Last day ng 42 days na ating pinagsaluhan about sa divine, Decide to thrive. Decide to thrive. Ayan, pasensya na po. Kadarating lang dito. So, decide to thrive. Ano po, yung paglago natin sa pananampalataya. At napakaganda sa Philippians 1:6. Ano po? Yun Yes. po yung topic ngayon. Tama ba, sis Jen? Tama po. Philippians Philippians 1:6. Talagang ang Panginoon po ay faithful sa buhay natin. Una yung inan talaga. Dapat panghawakan po natin yun. Yun yung ipinahayag ngayong araw talaga sa atin. Sa pag-aaral natin, sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon. Inihahayag ng Panginoon, God is faithful sa ating buhay. We need to trust and obey lang talaga. Dahil ang pangako ng Panginoon, nung tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, iniwanan niya tayo talaga ng banal na Espiritu para maggabay sa atin. Dahil hindi natin kaya, we cannot do anything. Hindi natin kaya sa sarili natin na magbago, na mapagtagumpayan ang sarili nating mga kahinaan. Ano po? Si Holy Spirit lang po ang may kakayanan. We need to obey lang po. Surrender all things to God. At siya lang po yung kayang mag-control. Si Holy Spirit po, kaya niyang kontrolin ang ating emotion, kaya niyang kontrolin ang ating desisyon, ang ating lahat, everything. Maging yung mga kagustuhan natin, kaya niyang kontrolin. Pag kailangan, we need to rely lang talaga sa banal na Espiritu. Na katulad ko po, na dati, hindi ko kaya yung magbago sa yung kahinaan ko sa kalaman. Napagtagumpayan ko yun sa tulong ng banal na Espiritu. Katulad nga po, nakakatuwa po si si Mimi G, na yung kahinaan niya sa alam. Dahil nga sa tulong ng banal na Espiritu na nagpaalala sa kanya, napagtatagumpayan niya. Gustuhin man niya, pero dahil sa tulong ng banal, kinokonvict siya. Ganon din po tayo. Kaya napakalaki po ng tulong sa atin ng banal na Espiritu. We need to rely lang po at submit. Magpasakop lang po tayo na ibigay natin sa kanya lahat para dahil hindi natin kaya in our own strength, in our own ability, hindi natin kaya. Pero pagkasama natin si God partnership nga daw is sabi nga talagang forever natin yan i-partner na talagang napakaganda. Tagumpay ang buhay natin kapag si God ang kapartner natin sa buhay. Ililid niya tayo sa matagumpay na buhay. Yung mga bagay na mahirap kontrolin, kaya niyang control. Yung mahirap pong mahalin, nagagawa natin mahalin. Yung mga bagay na mahirap para sa atin, madali na. Kasi siya na yung manifest sa atin. Ayusin niya tayo araw-araw, babaguhin niya tayo. Dahil we're not perfect. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, huhubugin niya tayo, hahasain niya tayo. Magkaroon lang po tayong teachable spirit, katulad ng kapag may narinig tayo ng pahayag ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga kapatiran, ng mga pastor, ng mga leaders, tanggapin po natin na ito isang paghahasa sa atin. Inaayos tayo. Pag mo natin gawing negative, gawin natin itong positive na mag-aayos sa ating buhay. Kaya nga ang paglago po ay may aalisin sa ating buhay. Pride, aalisin yan para maging humble tayo. Ano po? Kaya maging humble lang po tayo sa salita ng Diyos at matuto at mag-rely sa banal na Espiritu. Dahil yan po talaga ang tutulong sa atin para tayo mapagtagumpayan natin ang ating mga kahinaan. Hindi natin kaya sa sarili natin. Maging ang magsalita, magpahayag ng salita ng Panginoon, hindi natin kaya. Sa tulong lang po ng banal na Espiritu. Hindi natin kayang manalangin sa iba kung hindi ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin. Maging sarili natin. Nasa sitwasyon tayo, mahirap man, in spite and despite. Nagagawa natin, di po bang magtiwala sa Diyos? Dahil ang tumutulong sa atin, ang banal na Espiritu, na pagtatagumpayan natin, matindi yung unos ng buhay natin, na pagtatagumpayan natin, magpapatuloy. Nakita po natin sa mga kapatiran natin na dumaan sa mga pagsubok, pero nakita natin, nag-strive sila, nagsusumikap, may perseverance, nagtitiis.
nagpapatuloy yung consistency sa kanyang pananampalataya. Tinatayuan ang kanyang pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok, tinatayuan dahil ang pananampalataya niya ay tapat. Yun po yun eh. God is faithful. Pinangahawakan niya, tatayo ako itong pananampalataya kong ito dahil tapat ang Diyos sa buhay ko. Yun po yun, nagtatrust tayo. Kaya doon na lang yung surrendering sa atin. Nagsusurrender tayo kay God. Nagtatrust tayo. At sinisikap natin mag-obey. Sa kabila ng pagkakadapa natin, minsan nadadapa tayo, nagkakamali, pero lumalaban tayo. Andun yung pagsusumikap natin. Di po ba? Pero kung sa atin lang, hindi natin kaya. Andun si Banal na Espiritu para tayo iahon, ayusin, gabayan, samahan, turuan sa ating paglakad bilang anak niya dito sa mundo. Kaya nga po, just trust and obey and rely sa Banal na Espiritu para araw-araw po maging matagumpay ang ating buhay. God is faithful in our lives. Huwag po tayong panghawakan po natin yan. We need to surrender lang po talaga. I-surrender lang po natin lahat. Ipagkatiwala natin lahat. Ating kahinaan, ang mga pagsubok, ang mga karamdaman, lahat po. At tiyak po magiging matagumpay ang ating buhay. Mahirap man yan, magiging madali. For God is nothing is impossible. Sa mga taong naniniwala, nagtitiwala, sumasampalataya sa Kanya. Amen po. Kung ano man po kapatid, lahat tayo may pinagdadaanan, may pain, ano man ito, mga karamdaman, relasyon, lahat sa trabaho, kakulangan sa financial, lahat po, naghahanap ng trabaho, ano man ito, sa physical natin, sa ating mga financial, sa ating weaknesses. Nais natin sumunod pero hindi natin magawang sumunod minsan sa Panginoon. Ilapit po natin yan lahat sa Panginoon dahil siya lang po ang magpapatagumpay niyan sa tulong ng Banal na Espiritu. Hindi natin kaya sa sarili natin, in our strength, in our sa ating karunungan, sa ating lakas, sa ating ability, hindi. Si God lang po talaga at ang Banal na Espiritu. May kakayanan na mapagtagumpayan natin lahat ng yan. Amen po. Salamat po. Saka kung hindi pa man po nasagot, kung tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon, tinatayuan natin pananampalataya, hindi man sinasagot, patuloy pa rin tayo sa pagsubok na, bakit ganun? Di ba sabihin natin, bakit ganun? Nagtitiwala, nandun naman ako, nasa Panginoon ako, araw-araw, nag-e-effort naman ako, ibinibigay ko yung time ko kay God. Di ba? Bakit ganun? Nagsiserve naman ako kay Lord, bakit hindi binibigay yung will? Because the will of God, yung isa kabubuti ko. Wala siyang hangad para sa atin. In God's time, in God's will, ibibigay yon sa tamang takdang panahon. At tayo inuhubog lamang ng Panginoon, yung self-control, yung patient, inuhubog po tayo dyan. At sa pagdating ng panahon na yun, ibibigay yun ng naaayon sa kanyang kalooban. Dapat ang Diyos, yun lang po ang panghawakan natin. Wala siyang hangad, di mabuti para sa mga anak niya, sa ikabubuti po natin. Amen po, praise God. Puring po ang salita ng Diyos. God bless. Amen. To God be the glory. Thank you so much po. Let's just trust God hanggang matapos yung proseso na to until He comes back. Siring kurumade. Okay? In Jesus' name po, maraming salamat. Ayan po, siksik ligliga tumaapaw ang ating mga sharing na mga kapatiran. At alam ko po, naniniwala ko na lahat po tayo during these 42 days ng morning devo natin, marami po talaga ang nag-improve at nag-grow na ginamit ng Panginoon. Ayan, maraming salamat po. Kita-kits po tayo mamayang gabi sa ating aral, sa theologians natin at sa Monday cell group po, kung sino po ang available. We have Monday to Saturday na Bible study. If you want to join us, you can just PM us so that we can add you in our group. Okay po? And of course, Monday to Saturday, we have morning devos, 6 o'clock po dito sa Japan, 5 o'clock in America, panggabi, at 5 o'clock sa umaga. Amen po, sa Pilipinas. And sa Canada, the same time yata din po, gabi. Ayan, maraming salamat po. God bless everyone. See you po muli tomorrow. At sa mga pwede pa pong maiwan, you can be with us and share and encourage us. Sa mga nanonood po, maraming salamat. Sis Mary, Sis Janet,
Thank you so much for joining us and adding your friends here. At sa mga nag-share po na tunay na naniniwala na gagamitin ng Panginoon ang ating mga platform, share it with your friends and your loved ones. And we have a Servant Church po na na page sa YouTube. Paki-share, subscribe po para makabuo tayo ng 50 subscriber and we can do the live in YouTube. Hindi na kailangang i-download at i-post, i-upload pa sa YouTube kasi po may bagong patakaran ngayon ang di ba? Ang Facebook Meta na i-delete nila after 30 days. So, sayang naman yung mga pwede pa nating mapag-aralan at balikan later on. That's why we are doing our lives. So, hindi po tayo mapipigilan ng kaaway. Lagi po tayong bibigyan ng Panginoon ng panibagong daan. And go for it. Let's level up. Amen po. To God be all the glory. God bless and have a productive day, everyone.